Ang sulong ay maliwanag na nagnininga sa kadiliman upang liwanagan ang daan. May isang taong may matatag na hakbang na lumalakad sa putik sa gitna ng malakas na ulan. Isang lalaki ang namumuno sa isang grupo ng mga goblin na may dalang mga sibat at sulong sa kagubatan. Bigla, siya ay tumigil at matamang tumingin nang may mapansing kainahinala sa unahan. Sa wakas ay narating nila ang isang lugar na puno ng napakalaking sapot ng gagamba. Ginamit ng pinuno ang apoy ng kanyang sulong upang sunugin ang mga sapot na nakadikit sa mga puno. Ang isa sa maliliit na goblin ay lubos na nagulat nang makita ang kalakihan ng lugar. Itinuro niya ang apoy patungo sa napakalaking mga bahay pukyutan at tinanong kung ang mga bihag ay naroon. Nang hindi nila napapansin, isang higanteng gagamba ang tahimik na lumitaw sa likuran mismo ng grupo. Naramdaman ng batang pinuno ang isang kakaibang presensya at nahinalang hindi sila nag-iisa. Ang halimaw ay umatake mula sa itaas at ang isa sa mga nasasakupan ay sumigaw upang alertuhan ang kanyang Panginoon. Sa mabilis na reflex, naghanda siya ng isang atake gamit ang apoy ng kanyang sariling sulong. Inihagis niya ang nagniningas na sulong patungo sa halimaw, na umurong at sumigaw sa sakit dahil sa init. Ang halimaw ay natulak pabalik ng malakas at maapoy na pagsingil ng mandirigma. Napagtanto niyang ang mga gagamba ay cold-blooded at sa makatuwid ay takot na takot sa apoy. Naisip niyang sunugin ang lahat, ngunit alam niyang iyon ay sisira sa lahat ng kanilang pagkain. Biglang, lumaki ang mga mata ng binata nang mapansin ang nakakatakot na paggalaw. Hindi mabilang na higanteng gagamba ang lumitaw mula sa bawat direksyon, na pumapalibot sa buong grupo. Ang isa sa kanila ay nagpaputok ng malagkit at napakabilis na sapot patungo sa mga mandirigma. Ang grupo ng mga halimaw ay nagsimulang magpaputok ng mga sapot upang ay mabalisa ang lahat. Mabilis siyang umiwas at ginamit ang kanyang sulong upang sunugin ang mga sinulid ng sapot sa hangin. Ang isa sa maliliit na goblin ay nahulog sa kawalan ng pag-asa at sumigaw sa takot nang makita ang panganib na napakalapit. Ang iba ay sumigaw sa desperasyon, hindi alam kung ano ang gagawin laban sa napakaraming nilalang. Alam na ang lahat ay takot na takot, nagpa siya ang binata na kumilos upang magbigay ng halimbawa. Sa matinding determinasyon, tumakbo siya kasama ang kanyang sibat patungo sa mga halimaw. Isang napakalaking halimaw ang tumalon mula sa kisame ng mga sapot upang harangin ang atake ng binata. Marahas siyang sumalakay gamit ang apoy, na bumubukas ng daan sa gitna ng mga kaaway. Ang gagamba ay naglabas ng matinis na sigaw ng paghihirap habang sinusubukang tumakas mula sa kanyang atake. Nakalanding siya ng direktang tama at tinusok ang katawan ng nilalang gamit ang kanyang sibat. Ang madilim na dugo ng halimaw ay nagsimulang tumulo, humahalo sa tubig ulan. Tinapos niya ang kanyang kalaban ng may kasanayan, na nagpapakita ng lahat ng kanyang kahangahangang lakas. Ang maliliit na kaalyado ay labis na namangha sa dali ng tagumpay. Itinaas niya ang sulong at sumigaw na sa apoy sa kanilang panig, garantisado ang tagumpay. Inutusan ng binata ang lahat na umatake ng may tapang at walang takot sa masasamang halimaw. Isang matatag na goblin ang nanguna at sumulong, umuungal ng may determinasyon sa labanan. Ang pinakamaliit ay tumakbo rin, iniwagayway ang kanyang espada at sumisigaw upang atakihin ang mga halimaw. Dahil sa inspirasyon ng halimbawa, tumango ang mga mandirigma na puno ng kumpiyansa. Ang buong grupo ay sumulong ng may galit, hawak ang kanilang maliwanag na mga sulong sa kadiliman. Sila ay sumalakay ng buong tapang, pinalibutan at sinunog ang mga gagamba ng may malaking tapang. Ang isa sa mga mandirigma ay tumpak na tinusok ang isa pang kaaway sa gitna ng kaguluhan. Ang sibat ay dumaan sa halimaw, na nag-agos ng dugo habang sinusubukang umurong ng hindi matagumpay. Ang maliit na goblin ay ngumiti ng may pagmamalaki na may hawak na sulong matapos talunin ng isang nilalang. Lumingon siya ng masaya, nais ipakita ang kanyang mahusay na pagganap sa pinuno. Sumigaw ang maliit sa binata, itinanong kung nakita niya ang kanyang sandali ng kaluwalhatian. Biglang, nagbago ang kislap sa kanyang mga mata nang may makita na napakalaking panganib na papalapit. Isang malaking ugong ang umalingawngaw at ang pinuno ay tumingin ng may pagkagulat. Nang mapagtanto ang bagong banta, nagmura siya ng may pagkainis, napansin na ang mga nilalang ay nagset ng isang matalinong ambush.
Sa isang kisap mata, ang kanyang nag-iisang nagniningas na sulo ay nahulog sa basang lupa at nagsimulang gumulong. Ang mandirigma ay itinaas sa hangin ng mga sapot at napagtantong ang sitwasyon ay naging mapanganib. Ang ulan ay patuloy na bumagsak ng malakas habang ang panganib ay lumalamon sa misteryosong kagubatan. Ang mga goblin ay naging desperado nang makita ang kanilang pinuno na kinakaladkad palayo ng mga sapot ng kaaway. Sinubukan ng binata na makawala habang ang kanyang mga kaalyado ay sumisigaw para sa kanya. Hindi alam kung paano tutulong, lubos na nakulong sa kakon. Nagtaka siya kung ano ang mangyayari sa maliliit mula noon. Natakot siya na kung wala ang kanyang pamumuno, ang teritoryong iyon ay lubusang masisira ng mga halimaw. Naalala ng pinuno ang malungkot na maliit na mukha ng maliit na goblin na nakikiusap na huwag silang pabayaan. Alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, ang kagubatan na iyon ay magiging isang tunay na bangungot para sa kanilang lahat. Dahil sa biglaang lakas ng loob, ang pinakamaliit sa mga goblin ay tumakbo patungo sa nagniningas na kakon. Umiyak siya ng labis habang tinatawag ang kanyang Panginoon, hindi alintana ang panganib sa paligid niya. Sinubukan ng iba pang mga kasama na balan siya tungkol sa matinding panganib ng paglapit sa lugar na iyon. Sinamantala ng isang higanteng gagamba ang sandali at nagpaputok ng tumpak na sapot upang hulihin ang maliit. Patuloy siyang tumakbo, determinado sa ilalim ng walang tigil na bagyo upang iligtas ang kanyang Panginoon. Sa mga matang puno ng luha, inulit ng maliit sa kanyang sarili na ang kanyang dakilang pinuno ay hindi maaaring mamatay. Ang maliit na batang lalaki ay tumakbo ng buong lakas, nakatutok lamang sa pagliligtas sa isang laging nagpoprotekta sa kanya. Naalala niya nang may pagmamahal ang sandaling hinawakan ng binata ang kanyang kamay at binigyan siya ng pag-asa upang mabuhay. Ang alaala ng mainit ng ngiti ng kanyang Panginoon ay nagbigay sa maliit ng lakas na kinakailangan upang magpatuloy. Biglang, isang nagniningas at mahiwagang enerhiya ang nagsimulang humila ng malakas sa loob ng kanyang puso. Isang mensahe ng sistema ang nag-abiso na ang espesyal na epekto ng pagbibigay ng pangalan ay sa wakas ay naisaaktibo sa kanya. Natanggap ng maliit ang makapangyarihang pagpapala ng apoy at isang napakalakas na apoy ang kumonsumo sa kanyang buong katawan. Humakbang siya ng may matinding puwersa, nabasag ang lupa habang sinisipsip ang bago at nakakatakot na kapangyarihang ito. Tulad ng isang meteor ng apoy, ang goblin ay lumipad patungo sa kakon, sumisigaw para sa kanyang mahal na Panginoon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matindi sa korona ng apoy na ngayon ay nagpapalamuti sa kanyang dilaw na ulo. Mahigpit niyang hinawakan ang kakon, ikinakalat ang kanyang makapangyarihang apoy sa pamamagitan ng sapot na pumipigil sa kanya. Ang matinding init na nabuo ng maliit ay agad na natunaw ang buong malagkit na istruktura. Ang kakon ay bumagsak ng malakas sa lupa habang ang nagniningas na maliit na batang lalaki ay nagdiriwang ng pagliligtas sa pinuno. Isang pagsabog ng mga tilamsik, isang matinding init ang nagpapaliwanag sa kadiliman ng basang kagubatan na iyon. Ang batang pinuno sa wakas ay natagpuan ang kanyang sarili na malaya at lubos na naguluhan sa naturang pagpapakita. Ang maliit na goblin ay yamakap sa kanya, umiiyak sa kaligayahang makita na ang kanyang Panginoon ay maayos at ligtas. Ngumiti siya ng matamis na sinasabing nandyan siya upang protektahan siya mula sa anumang banta na maaaring lumitaw. Nagpasalamat ang binata sa kanya ngunit mahina ang hiniling na lumayo siya ng kaunti dahil sinusunog niya ang kanyang mga damit. Sa sandaling yon, ang maliit na batang lalaki ay umupo sa posisyong lotus upang subukang pakalmein ang mabagsik na enerhiya ng kanyang katawan. Nag-concentrate siya ng buong makakaya, nakasimangot habang sinusubukang kontrolin ang tindi ng apoy. Dahan-dahan, ang mga apoy na bumabalot sa kanyang likod ay nagsimulang humina hanggang sa tuluyang mawala. Pinagmamasdan ng mandirigma ang lahat, humanga nang makita na ang maliit ay nakapagpatay ng apoy. Nagtanong siya ng may pagtataka kung kayang kontrolin ng bata ang lakas na ito ng mag-isa, at kinumpirma ng goblin. Napagtanto ng binata na ito ang hindi kapani-paniwalang epekto ng pagbibigay ng pangalan sa kanyang maliit na kaalyado. Napansin niya, nang may pagkagulat, na kahit nabalot ng walang katotohanang apoy, hindi siya nagtamo ng anumang paso. Mabilis na tumayo ang pinuno at nagsimulang tumingin sa paligid ng may matinding pag-iingat at atensyon. Nagtaka siya kung saan napunta ang mga gagamba na dati ay poliblib na umaatake sa kanila ng labis.
Tinanong ng binata kung sila ba ay tumakas nang makita ang hukbo ng mga halimaw na umurong sa mga anino. Ang napakalaking nilalang ay patuloy na tahimik na gumagapang sa likod ng makapal na mga halaman. Biglang, nakaramdam ang mandirigma ng matinding ginaw sa kanyang likod nang may mapansing napakalaking presensya. Isang higanti at kakaibang gagamba ang lumitaw mula sa mga anino, na nagpapakita ng sarili bilang ang kataas-taasang pinuno ng grupo. Ang napakalaking halimaw ay naglabas ng nakakatakot na tili na nagpayanig sa kahit na ang pinakamalayong mga puno. Naramdaman ang nakakadurog na presyon ng halimaw, yumuko ang binata sa lupa, isinusumpa ang kanilang malas. Huminga siya ng malalim at inutusan ang lahat ng kanyang kaalyado na maghanda para sa pinakamahirap na labanan. Nakakagulat, ang higanteng reyna ng mga gagamba ay nagpasya na bumaling at maglaho sa ulap. Pinagmamasdan ng mandirigma ang eksena, nalilito, hindi maintindihan kung bakit ang mga halimaw ay umuurong ngayon. Nanatili siyang nakaalalay, hawak ang kanyang sibat sa ilalim ng bumubuhos na ulan, nakatingin sa kadiliman. Nang mapagtanto niyang ang panganib ay sa wakas ay lumipas na, naglabas siya ng mahaba at pagod na buntong hininga ng kaluwagan. Ang pinuno ay bumagsak, naupo sa basang lupa, napalibutan ng mga goblin na nagdiriwang ng kanilang kaligtasan. Matapos ang labanan, ang maliliit na goblin sa wakas ay nakahinga ng maluwag, napagtantong ang agarang panganib ay tila lumipas na ng tuluyan. Ang isa sa kanila ay mahigpit pa ring hawak ang kanyang sandata, nararamdaman ng adrenaline ng sandali at ang bigat ng kamakailang labanan. Ang pagdiriwang ay nagsimula kaagad at lahat ay masayang sumigaw na ang kanilang Panginoon at si Kimro ay nagawang talunin ang nakakatakot na mga gagamba. Ang maliliit ay nagsimulang sumayaw sa kagalakan sa madilim na kagubatan habang ang pinuno ay nagmamasid sa lahat ng kasiyahang yun habang nakaupo sa lupa. Gumawa pa sila ng mga akrobatika upang ipagdiwang na ang amo ng mga gagamba ay tinakat ng kanilang makapangyarihang Panginoon. Ang batang pinuno ay nagsimulang magpawis ng malamig at natagpo ang kakaiba ang masigla at pinalaking pag-uugali ng mga goblin na yun. Malakas na umihip ang hangin sa masukal na kagubatan, na nagpapalipad ng ilang dahon ng mahina sa mahiwagang hangin. Isang malabughaw na kamay ang mahigpit na humawak sa isang kakaibang prutas na puno ng maliliit na bukol na nahulog mula sa isang kalapit na puno. Itinuon ng mandirigma ang kanyang mga mata sa kumikinang na prutas, sinusubukang intindihin kung ano ang ibig sabihin nito para sa kaligtasan ng grupo. Naalala niyang sinabihan siya na ang agrikultura doon ay imposible. Ngunit nagtaka siya kung ang mga patakaran ng mundong iyon ay maaaring iba. Biglang, ang isa sa maliliit na goblin ay tumakbo ng desperado sa kanyang direksyon, sumisigaw para sa kanyang Panginoon ng walang tigil. Naisip ng binata na kung madadala niya ang prutas na yun sa kanyang lumang tahanan, ang gutom sa mundo ay mawawala sa isang kisap mata. Ang grupo ng mga goblin ay lumitaw, sumisigaw ng malakas sa paligid ng pinuno, na nanatiling nalilito, hindi maintindihan ang dahilan ng biglaang kaguluhang yon. Ang isa sa kanila ay lumapit, pagod at hingal, sinusubukang bitawan ang mga salita habang hinuhuli ang kanyang hininga. Matapos ang pagtakbo, humingi ng paumanhin ang pinuno sa pagkaligaw ng kanyang isipan sa isang sandali habang pinagmamasdan ang maliit na nakaluhod sa harap niya. Hiniling niya sa kaalyado na kumalma at iulat ang nangyari, ngunit ang maliit ay nauutal, na nagpapakita ng matinding kaba. Sa wakas ay nakasigaw ang maliit na goblin na may isang kakilakilabot na mabangis na halimaw na lumitaw sa kalapit na kagubatan. Lumaki ang mga mata ng batang mandirigma, nagulat sa posibilidad na harapin ang isang bagong hindi kilalang panganib. Maingat siyang naglakad sa madilim na kagubatan, iniisip kung anong uri ng halimaw ang maaaring lumitaw sa sandaling iyon. Ang mandirigma at ang kanyang maliliit na kaalyado ay sumilip pababa at kinumpirma na mayroon ng isang bagay na kakaiba sa harap mismo nila. Nakakita sila ng isang maliit na anak ng lobo na tila mapayapang natutulog sa loob ng isang sapot ng gagamba. Ipinaliwanag ng goblin na ang anak ay buhay sa loob ng isa sa mga sapot ng gagamba habang ang lahat ng iba pang mga hayop ay patay na. Pinuri ng pinuno ang mabilis na pag-uugali ng pag-alerto sa kanya at hiniling na magpatuloy sila sa pag-uulat ng anumang balita sa ganoong paraan. Nagbiro siya na isa sa alang-alang niya ito sa pagsusuri ng pagganap ng maliit na goblin na nagtitigan lamang sa kanya ng nalilito. Biglang, ang bibig ng isa sa mga goblin ay nagsimulang magluwa ng labis,
na nagpapakita ng kanyang matutulis na pangil sa harap ng walang depensang anak. Hindi na makontrol ng maliit na kaalyado ang kanyang gutom at itinaas ang kanyang sandata, handang atakihin ang natutulog na nilalang. Tumalon siya ng buong puwersa patungo sa anak, nagpapasalamat sa masarap na pagkain na kanyang natagpuan ng libre. Nangamba ang batang pinuno at sumigaw ng napakalakas, inutusan ang baliw na goblin na itigil ang kabaliwan na yun kaagad. Isang mabilis na panghihimasok ang naganap sa hangin habang sinubukan ng pinuno na makialam upang pigilan ang maliit na lamunin ng anak ng lobo. Mabilis siyang kumilos at itinulak ang buong kakaibang prutas ng diretso sa nakabukang bibig ng goblin upang itigil ang kakilakilabot na atake. Ang maliit na goblin ay nanatiling nakaluhod habang ngumunguya ng prutas habang ang mandirigma ay maingat na yumuko upang suriin ang maliit na lobo. Dahan-daang iminulat ng anak ang kanyang mga mata at naglabas ng mahinang ungol nang mapagtanto ang presensya ng mandirigma sa kanyang tabi. Napansin niya na ang nilalang ay sanggol pa lamang at naisip na kung ang anak ay mapaamo, maaari itong maging malaking tulong sa teritoryo. Ngunit alam din ng binata na kung ang hayop ay lamaking mabangis at agresibo, maaari nitong atakihin ang kanyang sariling mga kaalyado sa hinaharap. Dahil sa pag-aalinlangan na ito, naghanda siya, hawak ang kanyang kutsilyo, batid na maaaring kailanganin niyang isakripisyo ang halimaw kung ang mga bagay ay maging mapanganib. Ang maliit na lobo ay tumayo, bahagyang umuuga, at nagsimulang umiling upang tanggalin ang mga natirang sapot ng gagamba na bumabalot sa kanyang katawan. Lumunok ng malakas ang binata habang pinagmamasdan ng mabuti ang bawat kilos ng hayop, naghihintay sa reaksyon ng mabangis na nilalang. Biglang, ang mga mata ng anak ay kumikinang sa matinding dilaw na tono, na nagpapakita ng isang aura ng enerhiya na nakakagulat para sa kanyang laki. Ang pinakamaliit sa mga goblin ay nanunood ng lahat ng nakadilat ang mga mata, labis na nagtataka kung ano ang gagawin ng maliit na lobo. Ang anak ay mabilis na tumalon sa direksyon ng batang pinuno habang ang mga goblin ay nanunood. Nagulat sa biglaang reaksyong yun, ang maliit na mandirigma ay lubos na nagpanik at desperadong sumigaw para sa kanyang Panginoon. Sa takot na atakihin ng mabangis na halimaw, ang maliit na lobo ay nagpatamba sa mandirigma sa lupa sa isang mabilis na kilos, na nag-iwan sa lahat sa paligid sa isang ganap na estado ng pagkabigla mula sa impact. Sa halip na kumagat, ang anak ay nagsimulang dilaan ang baba ng kanyang bagong kaibigan sa isang lubos na maamo at mapagmahal na paraan. Tumawa sa sitwasyon, sinabi ng pinuno sa maliit na goblin na ang lobo ay ngayon na ang kanyang bagong junior at dapat niyang alagaan ng mabuti ang kanyang kasama. Ang maliit na goblin na batang lalaki ay lubos na nalilito, hindi talaga maintindihan kung paano siya nagkaroon ng isang bagong kasamang napaka-cute. Kinumpirma ng sistema ang pagkuha sa hindi nakikilalang anak ng lobo, na ngayon ay opisyal na gumaganap ng mahalagang papel bilang mascot. Ang kakaibang prutas ay itinapon sa isang malaking bag na puno ng iba pang katulad nito na inani ng mga mandirigma sa kagubatan. Tumingin ang mandirigma nang may kasiyahan sa resulta ng trabaho ngayon at nagkomento na ito ay isang tunay na hindi kapani-pani walang ani. Nagdiwang siya ng may kaluwagan, alam na sa lahat ng kasaganang yun. Ang grupo sa wakas ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain sa mahabang panahon. Ang mga goblin ay nagdiwang ng may malaking kagalakan, itinaas ang mga prutas at ipinagdiwang ang malaki at matagumpay na anihan sa kagubatan. Ang mga goblin ay nagdiwang ng may sigasig, na sinasabing ang kanilang Panginoon ay halos isang Diyos. Habang ang maliit na anak ng lobo ay sinasamantala ang pagkakataong kumain ng isang piraso ng prutas sa lupa, sigurado silang kung patuloy nilang susundin ang kanilang Panginoon, hindi na nila kakailanganing magutom muli sa misteryoso at mapanganib na mundong yun. Ang batang pinuno ay nagsimulang maglakad ng may matatag at tahimik na mga hakbang sa tinahak na lupa. Nang lumayo pa sa kadiliman ng kagubatan, lumayo siya pansamantala mula sa grupo habang ang mga goblin ay patuloy na nagkakatipon sa paligid ng malalaking bag na puno ng bagong ani na mga prutas. Biglang, isang pares ng maliliit na paa ang tumakbo nang nagmamadali sa mamasamasang sahig ng kagubatan, lumilikha ng ingay sa mga tuyong dahon. Ang maliit na goblin ay tumakbo, hawak ng may malaking kagalakan ang kanyang sariling bag na puno ng masasarap na prutas na inani ng may labis na pagsisikap. Nakita niya ang kislap ng apoy sa kalayuan at masayang naisip na ang kanyang Panginoon ay lubos na ipagmamalaki ang malaking dami ng pagkain na inani.
Ang maliit na batang lalaki ay tumakbo ng kasing bilis ng kanyang makakaya, sumisigaw para sa kanyang Panginoon na tingnan ang tumpok ng mga prutas na dala niya ng may pagmamalaki. Ang kanyang maliliit na mata ay kumikinang sa kaligayahan at kasiyahan nang lumapit sa lugar kung saan iniisip niyang makikita ang kanyang Panginoon na nagpapahinga. Biglang, ang maliit ay nanlamig sa takot, hinayaan ang isa sa kanyang mga prutas na mahulog sa lupa nang makita ang pinuno na nakatayo sa harap ng isang napakalaking apoy. Ang maliit na batang lalaki ay nagsimulang manginig sa lubos na panik habang ang kanyang Panginoon ay mahinahong bumaling at sinabing siya ay dumating sa perpektong sandali, na may napakalaking pader ng nagniningas na apoy na bumabalot sa buong tanawin sa likuran niya. Mahinahong tinanong ng mandirigma kung ang maliit ay maaaring magsindi ng apoy para sa kanya.